Masterjet, please hide my identity. Share ko lang po, nakausap ko kahapon yung head teacher namin at na-story niya po sa akin na mayroong increase sa akapera po natin pero July pa po ata effectivity. Kasi po nag-meeting po sila noong last week at yan po na open up sa kanila na nagmula po sa GAA. So, kahapon sa ating episode ay galing sa isang bookkeeper para sa salary increase. Ngayon sa pera naman, galing naman daw sa head teacher. So, iba po itong sender nito ngayon mga master. Siguro ay may mga naririnig din kayo na mga issue tungkol dito sa tataasan daw, no, itong personal economic relief allowance or pera. Pero yung nakikita po natin ngayon dito po sa General Appropriations Act ng taong 2024, no, nasa section 57 ng General Provisions ng 2024 GAA. Section 57 po ay tungkol sa Personal Economic Relief Allowance or pera. In order to supplement the salaries of government personnel, pera in the amount of 2,000 pesos per month is granted to the following. So, nandun po yung listahan ng mga mabibigyan ng pera, kabilang po ito mga civilian at mga uniform personnel ng gobyerno. So, dito po sa General Appropriations Act ng taong 2024 ay malinaw sa Section 57 ng General Provisions na 2,000 pesos per month ang ibibigay na pera, no? So, hindi po nagsabi dito na magiging 4,000 or 3,000 or any amount man. So, ganun pa rin. Katulad po na nabanggit natin sa previous episode tungkol doon sa bookkeeper, no? To see the executive order is to believe, no? Kung magkakaroon po tayo ng order na siya pong talagang pwedeng maging legal basis for an increase, then doon na po tayo talaga mag-include nito sa ating budget at lubusang maniwala, no? Sa ngayon kasi mga iba't ibang mga stories na mga naririnig po natin ay wala pa naman po talaga siyang 100% na kasiguraduhan hanggat hindi po maglalabas ng talagang legal na basihan for that increase, no? Hindi po pwede na magkaroon agad-agad ng increase na wala pong ilalabas na, let's say, executive order ba for that purpose or kahit yung budget circular na siya pong manggagaling sa DBM. So, hanggat wala pong mga ganong mga documents ay hindi po muna natin isali sa budget, no, itong mga sinasabing pagtaas ng mga benepisyo at sahod kasi hindi pa po talaga yan effective hanggat wala po tayong legal basis for any increase, no? So siguro kung may mga naririnig kayo diyan ay ano lamang, no, wag niyo munang masyadong seryosohin kasi mahirap po yung umasa ng umasa tapos pagdating ng araw ay wala rin naman pong matatanggap, no? Sa ngayon ay doon lang po muna tayo mag-aabang, maghihintay ng any official document na siya po magiging basihan at siya po magiging talagang proof na magkakaroon ng pagtaas sa sahod o kaya ay sa benepisyo.